Balik tayo Yes. sa Double Wang, sa Double B. Makakasama naman ho natin ngayon ang administrador ng National Food Authority. Gawa Ang ng namamahala sa ating mga Yan, bigas. mga bigas. Yan. Gawa ho nung nakaraang buwan, meron hong 43 pesos na ang kilo na mabibili. Rice for All program Rice yun. for all. Meron Ngayon, pang 29 pesos per kilo Yan. na mabibili naman sa mga kadiwas centers pero Yan. para sa mga vulnerable sector. ngayon, Ngayon, merong balak na gawing 42 pesos ang presyo ng ito, bigas. Oo. alamin natin ang kung kailan maging available ho yan. Sir Larry Lacson, Administrator ng National Food Authority. Sir Larry, good morning po sa inyo. Welcome sa Double Wang, sa Double B, radyo na, TV pa. Maganda umaga po. Good morning, Weng and Opo. Weng. No, double Weng, good morning Thank po. you. Oo, bago natin puntahan yung tanong niyo, gusto ko munang malaman, matatag pa ba ang supply ng bigas natin ngayon, Administrator, considering na sunod-sunod po ang malalakas na bagyo na nagpadapa sa maraming palayan? Christine Leon. Oo, tsaka Marce. 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 Opo. Opo. Naku, yan po ang pinagmamalaki natin sa NFA. Napakatatag po ng ating supply or buffer stock natin for the first time in almost a decade. Ang dami po nating stocks yan po ay dahil sa mga programang pinatupad natin. In fact, ang ating stocks ngayon, kung susumahin natin total nationwide, nasa more than 7 days to last po tayo. Buong Pilipinas makakakain. When we assumed isang araw lang po yan. Pero ngayon, 7 and still increasing po tayo. Yung stock na yan, dala ng bago pa dumaan yung bagyong Christine Leon, ay meron na tayong naitabi? Ganun ba ho yun? Ay, meron po. Minaanay. Tama po. Meron na po. Marami po tayong nabili nung summer crop. And at the same time, kahit po nung binabagyo tayo ng Christine Leon at hanggang ngayon, market, tuloy-tuloy po ang NFA. Hindi po tumigil sa pagbili ng pero- palay. That's why nag-increase po yung stocks natin. Okay, so kahit po yung pangbigay natin doon sa mga institusyon na namamahagi ng relief goods sa tuwing may kalamidad, DSWD, matatag pa rin yan. na supply natin. Nasupplyan nyo na yon, mayroon pa tayong sapat to last 7 days. Opo, ganito po yun, no? Isa po sa ating nagawa dito sa NFA ay lahat po ng request ng ating DSWD, ng OCD, lahat po yun natugunan natin. Meron 36,000 and another 36,000 bags and another 10,000 bags. Lahat po yan natugunan natin. As we speak, nagwi-withdraw po sila hanggang ito pong buong Nobyembre. Withdraw ang ating DSWD at OCD. So natugunan po natin yon. Despite the fact na natutugunan natin lahat yan, kahit umi-increase pa po yung ating stocks dahil sa continuous ang buying natin. Okay, actual po ang tanong, Administrator, nakapamili tayo na maganda bago po magkaroon pa ng mga bagyo and even kahit may bagyo nakapamili tayo. Paano po yung after nitong kalamidad na ito? Yung aftermath ba? Masusustain pa ba natin yung laki ng ating stock, inventory? Dahil po tinanong ko, dahil 'di ba sira yung mga palayan natin ngayon, paano yung supply natin sa mga susunod after this 7 days inventory? Ganito po yan, no? Kahit naman marami yung nasalanta ng bagyo, may dumapa, ay napakarami pa rin naman po ng ating inaani. Nationwide po kasi ang ating anihan. So, portion lang naman po ang Pilipinas ang medyo na-damage, no? So, bumabawi po kami sa ibang lugar. Doon po Ayun. kami dinadagdagan natin ang bili doon para matugunan natin yung pangangailangan ng bansa. Ang target po kasi namin sa NFA, talagang bago po matapos ang taon, 9 days buffer stock po ang nasa bodega natin. Yun po ang ating aim. Yun po ang ating aim. Saan ho Kaya kayo po yun. kumukuha, Sir Larry? Saan ho kayo kumukuha ngayon? Yung sa Ngayon, ibang lugar? ang high volume na nakukuha natin nasa pa rin, Region 3, Region Central. 2, Region 6, Region 6, sa Region 5, opo, at sa Region 12. Ang lalakas po ng ating mga procurement. Opo. So, bumabawi po tayo dyan. Pero Pero even dito sa mga... Opo. sorry po. Sige po. Pero yung bilihan ho, magkano ho ngayon? Parang last time nag-usap tayo, nasa 30 ang bili nyo o 23 to 30? 23. 23 po yung nakaraan. Pero ngayon po, dahil nga po nakita natin medyo yung trader medyo mababa ang bili, itinaas po natin ng kaunti ngayon. Magkano ho ngayon? Meron na po tayong 24 at meron na po tayong 25. 24, 25. Suporta naman din po. Suporta Opo. naman din po sa ating mga magsasaka. Wala tayong kalaban dyan sa mga trader na nag-offer na mas mahal. Oo, baka sila nag-o-offer ng 30.
Ay, hindi po, hindi po. Aha. Actually, ang last monitor po natin, bumibili po yung iba-ibang lugar, iba-iba pong presyo. Meron po kasi bumibili ng 14 pesos na fresh. Bagsang-bagsak Habang naman tayo yan. po, ang baba po nun. Mm-mm. Habang tayo po sa NFA, 18 pesos. Mhm. So, 4 na piso po ang diferensya. Ano po? Tapos ngayon, pagdating naman po sa dry, na Malinis. itong week na to, itong malinis at tuyo, 23 tayo, sila rin po nasa 23. So ngayon, inangat natin ng kaunti para naman po makatulong sa ating magsasaka. Ano po yung binabanggit yung programa ng NFA na naging dahilan para makuha natin yung matatag na supply ng bigas sa kabila po ng sunod-sunod na kalamidad? Ito po yung tinatawag nating flexible pricing scheme, no, yung pricers. Ito po yung lumalaro tayo sa merkado kung magkano ang bili ng trader, nai-adjust po natin ng mainam, no? Kung ang trader ay bumibili sa 23, ina-adjust po na sa 24, 25. Loob kung saan mas maraming makikitain ng magsasaka, doon sila pupunta. So kanya po tayo maraming nabili nung panahon ng anihan ng summer at saka ngayon po. Sa sistema pong yan, masasabi ba natin na dahil di ba lumalaro na kayo sa presyo ng farm gate, nagiging kompetisyon na kayo ng mga private traders, masasabi natin na kahit hindi po kayo nagbebenta sa pamilihan ng NFA rice, nadidiktahan niyo ba yung presyo din sa pamilihan dahil dito sa kompetisyon sa farm gate pa lang? Iba-iba pong school of thought dyan. Ang akin kasi, I don't think we can ever compete with the private sector. Unang-una po, bakit po? Kasi ang aming binibili po, yung target namin ay nasa sa less than 4% lamang po ng total production. So, can a 4% market participation influence the price? No. May nagsasabi pong oo, may nagsasabi ng hindi, pero kasi po, yun po ang reality. Oo. Siguro makatiting, mayroong konting epekto dahil syempre po kung malapit sila sa NFA, yung ating mga magsasaka at ang presyo namin ay 18, 14 ang trader, talaga pong pupunta sa amin. Per location po yun. We cannot say nationwide ganun po. Okay. Mapunta ho tayo dyan kasi last month may 43 pesos na per kilo. Tapos ito, isang buwan pa lamang may 42 na. Pero nakikita ho natin sa mga presyo sa mga pamilihan, kaya doon sa Mindanao, may nakikita ho tayo dito, ang laro ng presyo ay 45, may 54, may 57. Yes. Kung meron mang 42, ay yung may nakita ako, 42, may 7-toner premium rice. 42. Ano yung 42 pesos ngayon na magiging available sa mga pamilihan? Ganito po yun, no? Ang Department of Agriculture po, kailan lang, isang araw lang, nakipagpulong sa mga retailers. Kasi po, ang tingin po ng Department of Agriculture, kasi minomonitor po ng DA ang world prices. Bumabagsak naman po ang world prices. At supposed to be, dapat ang bentahan sa merkado, yun na po, nasa sa 42, 43 lamang. May tubo na po yun. Bakit ganun po ang presyo ng retail at hindi bumaba? That's why minarapat po ng Department of Agriculture na kausapin yung mga retailers. At nagkaunawaan naman po at that's why mayroon nga pong pronouncement. Ang spokesperson natin sa DA, si Sec. Arnel, na magkakaroon nga po ng mga 42 or 43 pesos sa merkado. Saan po manggagaling yung supply noon? Huhugutin ba yun sa supply ng NFA? Ay, hindi po. Yan po ay stocks ng ating yung regular marketing system natin from importers to consolidators or yung mga lakihan at saka sa retail. Sa kanila pong sistema yan. Yan po yung nasa free market. So paano kung free market ang uiiral dyan dahil hindi kontrolado ng gobyerno, paano madidiktahan ng gobyerno na ibaba mo yan sa 42 pesos per kilo? Kasi nga may umiral na lower tariff na eh. Hindi, kaya nga. Diba? So, pero walang penalty doon, Weng. Wala. Dapat free will yun na dapat kumbaga dikta ng merkado, hindi ba? So paano sasabihin ng gobyerno sa private trader na ibaba mo yan sa 42 pesos dahil nagbaba kami ng taripa ay kung hindi sumunod? Yun nga po, kanya ang nangyari po ay dialogue between the retailers and the Department of Agriculture. Nakita naman po natin sa press release, mukhang napakarami po nung nag-participate doon. Nag-commit naman po doon yung ating mga retailers. Pero tama po kayo, it's a voluntary thing on the part of the players, no po, yung mga retailers. Kasi as we said, it's a free market. Yes. Opo.
Pero yun nga lang, ang inaasahan sa pagbababa ng taripa, talagang gagalaw pababa rin ang presyuhan. Kumbaga, ng, dapat natural na takbo ng merkado na yes, pagbababa normal. ang taripa ng Oo. imported, ibababa rin sa pamilihan yung presyo. Pero hindi po nararamdaman Oo. yung administrator. Kasi Bakit nakikiusap ganoon? tayo ngayon sa mga yan eh. O, parang nakikiusap pa tayo. Nagmamakaawa pa tayo, di ba ang dating? Tsaka di ba, administrator, parang tama yung sinasabi ng mga ibang mga grupo na yung kita nila, natitipid nila sa mababang taripa, binubulsa lang ng mga traders, hindi ginagawang epekto dapat sa pagbaba ng presyo ng bigas. Samantalang bilyones na ang nawala dan sa 6 gobyerno. billion. Oo. Kanya nga po ang sabi ko kanina, inaaral po ni DA yan, nakikita nila yung world prices. Mm. At nakita nila yung landed price dito sa Pilipinas. May kanya po may computations sila na dapat ganito lang yung retail price, no po. So yun nga, nakakapagtaka bakit hindi. So ginagawa naman po ng paraan ng DA at kanya nga mayroong mga dialogue with the retailers. Sa isang banda, sana pagdating naman dito sa amin sa National Food Authority, sana kahit paano ay ibalik uli sana yung mandato sa NFA na makapag-release kami sa market kahit na paano, kahit konti-konti lang para at least makapagbigay tayo ng relief or kaginhawaan sa ating mga consumers. Kasi sa ngayon, binebenta namin sa DSWD o CD ng 38 pesos per kilo. So kung sakaling mapagbigyan tayo ng Senado, ng Kongreso dito sa ginagawang RTL revision na mai-allow tayo mag-intervene ng kahit kaunti, kahit true kadiwa lang na rice for all, malaki po sana ang bagay yon. Isa pong napakaganda sana ang pangyayari. Kanya sana makita po ang wisdom nung aspeto na yon na kahit paano, kahit yun lang, may balik sa NFA. Yan po ba yan, no? Formally, yan po bang rekomendasyonin ay formally itinutulak nyo na kay Pangulong Bongbong Marcos para maisumite din yung thought na yan doon sa Senado at saka sa Kamara sa habang nire-repaso po yung rice tarification law? Sa ano po kasi sa Kongreso, sa lower house, ano po yan yung sa version nila, nandun po yan. Nandun na, okay. Ang problema, merong, siyempre, bicameral, at dun po sa parang sa final version, mukhang nawawala po yun. Naku. So, ngayon, yun nga, nag-uusap po kami nila Secretary Tito Laurel sa DA na kung maaari sana, kahit sa kadiwa man lang, no, para at least makapagbigay tayo ng rice for all, hindi lang sa vulnerable sector. Kasi po, kung 42 yung sa merkado, 43, yung iba ayaw pa magbaba, nasa 45. Tapos si NFA naman, pwede namang ibigay at 38. So sana ang laki-laking tulong sa ating mga kababayan. Kung halimbawa po na mabigyan kayo ng ganung poder, 38 yung nabibenta sa DSWD, pwede ring 38 pesos maibenta ang NFA rice sa merkado? Tama po yun. Kita mo, Ganun po same yun. price. Kaya pala eh. Pero alam nyo naman, yung mga issue dati, di ba? Oo, yun Wag nyo lang. nang- Kailangan protektahan nyo yung NFA sa corruption administrator. O kaya hayaan na natin. Tama po yan. Tama po yan. O kaya hayaan na natin ang normal na galaw ng merkado basta't sumusunod laho yung mga trader nabigyan na kayo ng tsansa. Mababa na ang koleksyon namin sa inyo. Oo. Ibaba nyo rin ang presyo. Pag ayaw ibaba, dapat pagmultahin ang mga Yun yan. dapat. Yung mga ganun. Minsan sakit sa ulo pa yung pag ipapasa na naman natin sa NFA, baka magkaka-issue na naman kayo dyan, di ba? Pero yung pong 42 pesos na kada kilo, saan nabibili yan, administrador? Yung, Saan mabibili? Saan mabibili? At kailan ang umpisa niyan? Actually po, ang better person na magsalita po niya na yung DA, pero as far as I know, yan pong 42 o 43 pesos na yan. Yan po sa open market po yan. That's why po ang kinausap ng DA dyan ay ang mga retailers. This is aside from the kadiwa na meron tayong rice for all na minamanage po ng DA at ng FTI. Yan po, meron din po tayong 43 dyan. So dalawa pong approach yan. Yung FTI managed through kadiwa, Opo. na rice for all, plus in the open market na talagang sa mga wet market, makikita nyo sa palengke, magkakaroon po ng 42 or 43 pesos per kilo. Okay, pero ang NFA, may binibenta kayong murang bigas. Hindi, wala sila. Ayun Hindi sila po pwede yung- magbenta. Sa DSWD lang kayo, di ba, secretary? Ay, administrator?
Opo, sa DSWD, OCD, at saka local government Yun units lang. under state Yes. of calamities. Mm. Oo. Pero yun po sa ating non-regular stocks yung 3 months and above, Mm. yun po yung ating binibenta na 29 sa mga Yan. kadiwa para Kadiwa, sa yan. vulnerable sector. Oo. Plus sa ating sa Bureau of Jail Management and Penology para sa mga PDL natin, Mm. yan po yung binibigay natin na stocks sa kanila. Alright. So yung 29, wala nang chance ang mababa pa yan ng mga benching ko? Yung wala na. Hindi na. Wala pa. Medyo napakaano na po nun. Marami na pong ating kumbaga social subsidy dyan pagdating po sa 29. Opo. Opo. Thank you. Administrator, thank you. Salamat po sa oras ngayong umaga. Wala pong anuman. Maraming salamat Good din morning, po. sir. Good morning. Thank you. Magandang umaga, Sir Larry Lacson, Administrador po ng National Food Authority. Authority.